Simula ang eksena habang nag-iisip si Carmen sa lumalaganap na kabaliwan sa ring, at habang desperadong sumisigaw ang asawa ni Aaron na itigil na niya ang laban. Samantala, hinihimok ni Key si Yu na lumaban, manalo, at patunayan ang kanyang kalamangan. Isipin na siya ay isang Diyos na may kapangyarihan sa buhay at kamatayan, at pagkatapos ng round, ang coach ni Aaron ay nagbibigay ng lakas ng loob sa kanya, sinasabing maganda ang kanyang ginagawa at kaunting tiis na lang ay tagumpay na sila. Ipinapaliwanag niya na kahit mukhang tabla ngayon, ang dami ng dugo sa kanilang mga katawan ang magpapasya ng laban, at si Yu ang unang makakaramdam ng epekto nito habang napansin naman ni Key ang lalim ng mga sugat ni Yu at ang humihinang mga suntok nito. Kinausap niya si Yu, sinasabing ito na ang desididong round, at kung hindi niya matatapos si Aaron, siya ang tatapusin nito at ang buhay at kamatayan ay matutukoy sa round na ito, at habang nagsisimula na ang laban at habang umaalis sa ring, iniisip ni Key na ito na ang round kung saan ang lahat ay matutukoy at isang Diyos ay isisilang. Habang nagsisimula ang laban, iniisip ni Aaron ang kanyang anak at asawa, nagpapasya na kailangan niyang mabuhay. Subalit, hindi niya matigil ang mga pinsalang natatamo mula kay Yu habang patuloy niyang naaalala kung paano sila unang nagkita ng kanyang asawa, nagpakasal, at nagkaroon ng anak, at sa bawat suntok ni Aaron, nakikita ang mga sugat na natatamo ni Yu. Habang napapaisip at nakikita ni Key na na-dislocate na ang kaliwang balikat ni Yu at hindi na ito makakagawa ng mga suntok ng matagal at dumadaloy na rin ang dugo nito mula sa kanyang mga gloves at nasasaktan na rin ang kanyang kanang balikat, subalit sobrang humahanga si Key sa tiyagang pinapakita nito. At habang nababahala ang asawa ni Aaron, naalala niya noong muli niyang nakita si Aaron sa kalye na magulo at lasing. Tinatanong ito kung gaano karami ang nainom nito para maging basang-basa at nakahandusay sa lupa ng ganoon na lang. Sinasabing isa itong tao at hindi isang munting kuting. Samantala sumagot si Aaron ng seryoso, nagtatanong kung bakit sila isinilang sa buhay na ito, at ipinaliwanag na palagi niyang gustong malaman ang layunin ng buhay at ang dahilan ng kanyang pag-iral na ikinabigla ng kanyang asawa sa mga tanong nito, at habang patuloy na sinusuntok ni Yu si Aaron at tumatalsik ang dugo ni Yu sa bawat atake ni Aaron, makikita natin si Carmen at ang asawa ni Aaron na sobrang nanlulumo sa kanilang pinapanood, habang si Key naman ay labis na nasasabik sa kanyang nakikita. At sa pagsagot ng asawa ni Aaron sa tanong nito, sinasabing may mga wala talagang layunin, at may mga nagsasabing iyon ay isang bagay na kailangan mong pagpasyahan para sa sarili mo, subalit sinabi nito alam niya talaga at bibigyan niya si Aaron ng malinaw at tiyak na sagot. Samantala, ang coach ni Aaron ay nagsabi na tuluyan ng bumagsak ang postura ni Yu, na abot na niya ang kanyang biological limit. Ngunit kung magpapatuloy pa ang laban, si Aaron din ay makakatamo ng mga pinsalang hindi na maaayos at pareho na silang naabot ang kanilang hangganan habang iniisip ni Aaron na kailangan niyang mabuhay, at tahimik lamang si Yu habang sinabi ni Key na dumating na ang panahon ng katotohanan kung saan buhay at kamatayan ang nakataya, at tinanong niya kung magiging Diyos ba si Yu o tutumbang parang alikabok, at sa isang makapangyarihang suntok na nakatutok sa utak at puso, bumagsak si Aaron sa ring at agad na sumigaw ang referee na magdala ng stretcher at tumawag ng 911 at habang umiiyak ang asawa ni Aaron, si Key naman ay labis na masaya sa pagkapanalo ni Yu sa wakas. Simula ang eksena habang nagulat si Bob at nabitawan naman ng coach ni Aaron ang hawak niyang tuwalya habang nakatingin kay Aaron na nakahandusay sa ring, habang makikita rin si Carmen na nagugulat sa mga nangyari pagkatapos sinabi ni Key kay Yu na iyon ay isang kamanghamanghang laban at dapat siyang magpahinga ng mabuti. Habang tinitingnan naman ni Key si Aaron na patuloy na dinadala sa ospital, at habang sinusubukan ng doktor na buhayin si Aaron habang naghihintay ang kanyang asawa, makikita naman ang anak nito sa eskwelahan na nagsalita tungkol sa kanyang pagmamahal sa kanyang ama, inaalala kung gaano ito kabait at palakaibigan, at kung paano ito laging nakikinig sa kanya. Habang makikita ang asawa ni Aaron na nag-aalala, nagtatanong sa sarili kung mamamatay ba si Aaron ng ganito, at pagkatapos ng matagal na oras ng pagsubok na buhayin si Aaron, sinabi ng doktor sa asawa ni Aaron na nailigtas nila ang kanyang buhay, ngunit ang kanyang mga internal na organ ay nagtamo ng matinding pinsala. Dahil huminto ang kanyang puso ng medyo matagal, ang pagkakataong magkamalay muli si Aaron ay napakaliit. Pagkalipas ng ilang araw, dinala ng asawa ni Aaron ang kanilang anak na babae sa ospital upang makita siya, at nagtanong ang anak kung bakit hindi nagigising ang kanyang ama, na ipinaliwanag ng asawa ni Aaron na sobrang napagod ang kanyang ama sa boxing kaya sinabi ng mga doktor na kailangan niyang matulog ng matagal. Nagkaroon ng biglaang katahimikan, at nagtanong muli ang anak kung mamamatay ba ang kanyang ama, at nagsimula umiyak. Pinakalma siya ng asawa ni Aaron, sinasabing hindi mamamatay si Aaron ayon sa doktor. Sinabi niya na okay lang at hindi mamamatay ang daddy nito, nag-alinlangan ang anak, subalit tinanong ng asawa ni Aaron kung may nakita na ba siyang kasing lakas ng kanyang ama,
At sumagot ang anak nang wala pa kaya pinagpatuloy nitong sabihin na magigising ang daddy nito pagkatapos niyang magpahinga ng mabuti, kaya huwag siyang mag-alala. Samantala, biglang dumating si Carmen sa kwarto ni Aaron habang ang nurse ay inaalagaan ang anak ni Aaron at lumalabas ng kwarto. Humingi ng tawad si Carmen, sinasabing lahat ng nangyari ay dahil sa kanya dahil hiniling niya kay Aaron na kunin ang laban. Sinasabi niyang sasalo siya ng buong responsibilidad, pinakalma siya ng asawa ni Aaron, sinasabing hindi ito kasalanan ni Carmen at ang laban na iyon ay hindi normal. Ipinahayag niya na si Yurin ay maaaring nasa posisyon ni Aaron o pareho silang maaaring hindi na nakabalik ng buo. Ipinaliwanag niya na si Aaron ay palaging tinutuligsa ng kanyang nakaraan at ang layunin ng kanyang pag-iral, kaya gumawa siya ng desisyon para sa kanyang sarili. Pinili niyang maging tao kaysa sa halimaw na nilikha ni Ki, kahit na maaaring mawala ang kanyang buhay. Ipinagmamalaki niya si Aaron sa kanyang tapang at kabaitan, at sinabing mananatili siyang matatag. Ngumiti ang asawa ni Aaron at sinabi kay Carmen na sinabi niya kay Aaron na malalampasan nila ito kahit ano paman, na nagpatigil kay Carmen sa pagsasalita. Dagdag pa ng asawa ni Aaron, posible pa ring magkamalay si Aaron. Subalit, napatanong ito kung bakit nangyari ang ganitong trahedya, at nagsimula siyang umiyak na agad siyang niyakap ni Carmen. Lipat ang eksena, pagdating niyo sa kanyang bahay, sinalubong siya ng kanyang pusa at natulog sila magkasama tulad ng dati. Pagkatapos, habang ini-announce ang kanyang record, sinabi na 1 minuto at 13 segundo sa ika-7 round, si Yu mula sa Lions Boxing Club ay kinilala bilang kampiyon sa heavyweight division ng mundo, na may record na 22 laban, 22 panalo, walang talo, 22 knockout, at 9 na weight divisions ang nasakop. Subalit, sa isang press conference, isang taong nag-a-announce na opisyal na ang kanyang pagbabalik, at ang una niyang target ay ang middleweight interim champion na si Fabrizio Santorino na naging dahilan sa pagkagulat ng magkapatid na Santorino. At makikita na ang taong ito ay ang lalaking may dilaw na buhok na kilala bilang isang alamat sa boxing. At dito na po natatapos ang yugtong ito. Maraming salamat po, mag-like at subscribe para sa susunod na kabanata. Hanggang sa muli.